Hello and good day sa inyong lahat. Good morning, good afternoon. Sobrang init. Today, talagang summer na. Grabe. And ito na naman tayo, nakasakay ulit tayo dito sa atin Motorstar Legend 125 Fi. So gusto ko lang i-share about yung engine talaga nitong motor natin. Finally, na-confirm ko na talaga from the casa, yung mechanic natin from Pasig, na nung isang araw kasi nakuha ko na yung plaka nito. By the way, it only took a month and a half, baka less pa ng month and a half, makompleto lahat ng documents including yung plaka. So nung kinuha ko nga yung plaka, a side note also, yung plaka nito pala, kung balak nyo bumili ng motor na ganito mismo, Legend, pagkuha nyo ng plaka, yung connecting, yung bolt niya, yung butas ng plaka, hindi akma, hindi ka magkasukat sa mount nung Legend, kasi mas malawak yung Legend, so hindi siya shoot, hindi abot. So pinadrill pa, ipadrill nyo na sa mechanic nyo sa casa, at sila na pakabit nyo. Mabait naman yung mga tiga-casa, gagawin nila yon. Pero depende kung anong kasang kung anong klase yung mga tao yung pinagbilan nyo. Pero so far, yung kasang pinagbilan ko dito sa Pasig, maayos yung mga tao. So ginawa nila, pinabutasan rin, sinukat from my temporary plate, yun lang naman yun. Tapos trinil nila, kinabit na nila, and goods, diba? So yun na nga nung nakuha ko. And then kinuha ko na rin yung opportunity para makausap yung mechanic nila. And I think nasa video rin nasa isa kong video before this. Nandun rin na kinonfirm niya na itong engine natin is inspired by GY6 and iGet. So inspired siya. Kumbaga, parang iPhone. Parang ganon. O Samsung na inspired. Parang ganon, kumbaga sa cellphone. Pero ang good news is, maayos naman yung pagka-kopya or yung pagka-inspire ng GY6 pati yung iGet engine. Kasi ito, nasusubukan ko lagi. Talagang ang tahimik niya. So, lahat ng owners so far, we agree na isa siya sa mga pinakatahimik na scooter sa kalye. Pag sabay-sabay na, ang tahimik niya. Tapos yung arangkada niya, yung arangkada is okay rin, sumasabay. Diba? Tapos FI siya. So yun na nga, inspired by GY6. So ibig sabihin, mga parts nito, kung GY6 ang parts, most of the parts, sabi sa akin ng mechanic, mostly 99% or baka 90%, not sure, pero most daw of the parts ng GY6 ay compatible dito. And yung iGet naman is ginaya rin nila yung iGet technology, kaya tahimik, and yung emission niya, yung sa Tambucho, talaga naman maayos. Green technology talaga. So medyo okay. So yun yung mga na-discover natin so far. For fuel consumption naman, nasa process pa ako hanggang ngayon dahil nung isang linggo nagpa full tank na ako at doon na ako naka-base. Zinero in ko na yung trip meter. So far naka 50 plus kilometers pa lang ako, hindi pa na babawasan yung full tank. So gagamitin ko pa. So it will take maybe another week for the fuel consumption. Siguro baka not sure, baka sa next video or 2 videos from now sa upload ko, baka meron na akong fuel economy estimate. Pero take note, this is from the casa, hindi pa naka 500 kilometer change oil to, hindi pa nabe-break in. So this is yung initial na fuel consumption or fuel economy estimate out from the casa. Okay, and then later, pag nakuha natin yung estimate noon, magbabago pa yan pagka naka 500 kilometer change oil na ako, break-in process, pagtapos na. And then, isa pang fuel consumption estimate. So, medyo mahaba-haba yung process kasi dahil brand new diba? So, at ito pa lang yung mga
Ako pa lang yung isa sa mga unang may Motorstar Legend na isa sa mga unang na-releasean ng plaka. So, yan, antabayan na natin yun. So right now, nandito na naman ako ulit sa Marikina dahil sa totoo lang, bibili ako ng pangsigang dito sa palengke. Gusto ko lang i-vlog tong trip ko ulit para kahit paano makita nyo ulit during tanghali, di ba? Sobrang init ngayon, summer na eh. So, at yung traffic pala, grabe traffic dito. Ngayon ko lang na-realize, nandiyan palang Itbulaga sa middle of Lopez na sa tawid. So, affected itong JP Rizal, pati Sumulong, dito sa may sports center area, Markinton, affected yung traffic. Tapos may ginagawa pa pala ditong street sa sa hospital dito, tapat ng sports center. Ayan, kaya ngayon, ang pinaka-best way papuntang palengke is either kumaliwa na ako dito. Pero naisip ko, may dadaanan pa pala ako sa Dalapeña. Ako, ang traffic nito. So, dito muna ako sa kanan. And ito, yung gilid na ng Markinton. Gilid rin ng itong sa kanan, Markinton yan eh. Tapos yung mga condo dito. May daan dito sa kaliwa papuntang, I think ito yung sa BIR Marikina. So may daan dito na nung 90s ito. Ang liit ng kalye na to noon. Talagang parang eskinita lang to noon. Ngayon nag-road widening na, tapos na-develop na. Ang ganda ng itsura, di ba? Parang urban na. Pero although ito Marikina is parang suburban pa rin siya. Feels ng suburban. Tapos itong dadaanan natin na to, ito yung dating parang red light district ng Marikina. Isa sa mga red light district. Dito yan. May valley dyan. Yung sinasabing valley, yan yung Marikina Valley Bowling Center yan. Tapos dyan kami bumibili. Ang sarap ng sisig dyan. Noong 90s. Hindi pa ako nakakadalaw ulit dyan kung buhay pa yung sisig nila. Kung napadaan kayo dito at may pagkakataon, order kayo ng sisig, panalo dyan. Yung old school na sisig. Hindi sisig na Pampanga, pero yung sisig na crunchy sisig na may mayonnaise yata o utak. Pero masarap. Tapos yan, ito yung dating yung sinasabi ko nga na pag pumunta ka dito, happy ka. Pero ngayon, iba na ang itsura nito. Parang na-modernize na, tapos parang puro tech yung mga gamit nila dito, or in the industry products. Ayan, so sa sobrang traffic talaga hindi ko na bilinag kasi masyadong matagal. So lumagpas na ako sa Dalapeña and nag-U-turn na ako dito sa Provident, pabalik ng Dalapeña. At bakit ako nag-U-turn sa Provident? Ang layo, di ba? From Dalapeña, dumaan pa ng Tanyong, tapos sa Provident, kaliwa Provident, U-turn, balik dito Dalapeña. Kasi sa totoo lang, itong highway na to, sa gitna, bawal tumawid dyan. Ang dami pa rin tumatawid. Kaya ang dami na aksidente rin eh. Once in a while, may na-aksidente dyan dahil tumatawid. Hindi, bawal talaga dyan. Maghanap ka ng U-turn sa safe. Dahil yung mga residents dito sanay na sanay, lalo na yung mga lumaki dito as kids, nandito noon pa, wala namang ganyang rules noon dito eh. Dito pwede kang tumawid basta nung na-develop na nagkaroon na ng yellow line sa gitna, bawal, talagang delikado na. So for safety, ang ginagawa ko, kung galing akong bayan, papunta akong Dalapeña, usually kakanan ako pababa ng River Park. Kaya lang sarado nga, yun na nga. So ang U-turn ko talaga doon na sa Provident Village. Kaliwa sa Provident, kung papunta kang Katipunan bound, U-turn sa loob ng Provident, pabalik dito sa Dalapeña para safe. Kasi mahirap na rin sa panahon ngayon. Ayan. Anyway, dadaan muna ako dito and magre-resume tayo in a bit.
na yung errand ko dito sa De La Peña. Pabalik na ng... nakatawid na ako ng tulay. Papunta na tayo dito sa palengke for our market errand. So dito, nandito ulit tayo sa JP Rizal. Pag kumanan ka dyan, papuntang River Park, pero sarado as of now. Dito, may daanan dito papunta palengke. Pwede kang magmotor. Pero pwede kang mag-park sandali sa sides. Pero sandali lang dapat kung bibili ka lang. Pero may mga motorcycle parking na official na pwede mong iwan na matagal yung mga motor. Pero yan, dito muna tayo, mamalengke. And we'll be back in a bit. Alright, skip tayo. Nandito na ulit tayo sa Marcos Highway. Tapos na ako mamalengke. Grabe, ang maliit na market pag namalengke ka at yung bitbit mo tama lang. Hindi yung sobrang dami. Kayang-kaya itong motor na to. Yung top box ko na puti, kasya dyan mga half-face helmet. Okay. Pero tanggal ang visor. Kakasya ang half-face helmet. So, kasya yung normal na pangsigang na gulay na pangpalengke. Wala yung karne, puro gulay lang. Gabi, kangkong, okra, labanos, yan, yung mga ganon. Kasya yung sa top box kong puti na maliit. Cute nga, di ba? Pang e-bike at pang motor pwede. Pero yun nga, hanggang dun lang. Tapos the rest, kung sobrang yung bibilin mo, talagang medyo marami, sa gulay board ka na. Sa floorboard mo na ilagay. May hook naman dito pwede ilagay. Pero as of now, nagulat ako. Kasya, lahat ng pangsigang na gulay, kumasya. Ang dami kong biniling gabing yung gabing bunga. Yun ang request sa akin ng wife ko, mas marami yung gabi. So bumili ko 1 kilo. Yung 1 kilo kalimutan ko magkano, pero mura lang sa palengke kaysa sa grocery. Kaya dati binabay ko lang yan. Pero may oras, maaga. Ngayon may motor na ako, kahit tanghali pwede, di ba? So ang laking convenience. And yun nga, share ko rin yung experience ko dito ngayon sa Legend dahil nagagamit ko pa talaga, utilize sa palengke. Ayan, so minsan dyan ako namamalengke pagka ganitong oras. Pagka maaga, mas malayo, pwedeng sa Karangalan, pwedeng sa Farmers minsan, pwede dun sa Sumulong, sa may Masinag. Tapos pagka short groceries lang na mga delata, dito na sa Robinsons or Santa Lucia. Ayan, so dito ko na i-end itong vlog na to. Thank you for joining me. So far, nakatulong yung information na ito sa inyo. Kung kukuha kayo ng Legend, hope this helps out. Kahit na konting information lang as of now bibigay ko kasi hindi ko pa talaga ma-fully yung fuel consumption. Hindi ko talaga na-estimate dahil kulang pa sa oras. At yeah. Anyway, I will keep on posting. I'll keep on updating soon. So thank you again for joining. I'll see you again mga boss. And ride safe sa inyong lahat.